Isang magandang lalaki ho ako. Sana Sabi, all. sabi ng nanay ko, sumalangit nawa. 9:42 na ho ng gabi. Ngayon ay December 11, 2024. It's a Wednesday evening. Ibig sabihin, kung December 11 ngayon, 14 days na lang ang hinihintay natin bago ang ho, 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 ho. Merry Christmas! Merry Christmas! Yun. 14 dias na lang ang hinihintay natin. Darating na si Santa Claus. Samahan niyo po kami hanggang mamayang alas 11:30 ng gabi. At Wednesday ngayon, we're hoping that makakasama natin si Fatima Soriano. So, mamaya na po natin ihatid sa inyo ang mabuting balita. No? In the meantime, nais lang namin ipaalala sa inyo na tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 105.9 sa Davao City kung saan nandun si Giorgio at Mami Lorleen Gonzalez sa Metro Davao. Nakatutok po sila sa 106.7 sa Cebu habang kayo ay namimili ng danggot sa Cebu 101.9, Cagayan de Oro 101.5 sa Ormoc kung saan nandun si Lucy at si Goma. Ngayon birthday niya, December 11. Wow, happy birthday! Anong pangalan ng anak niya? Si Juliana. Happy birthday! 99.9 ang selebrasyon sa Ormoc City at sa Tacloban 104.7. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19 kung meron po kayong signal cable service. Ayan ho, syempre wag din pong kalimutan mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Sa ating YouTube channel, just search at True Network PH. Yun. Bubungan po sa inyo mga programa ng ating istasyon. Hanapin lamang po ninyo ang Dr. Love Podcast at inyo pong makikita ang ating mga past episodes. Complete po yan para sa ating mga Dr. Lovers. Pwede rin po kayong manood ng live sa YouTube sa ating oras na 9:30 hanggang 11:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. At para naman po sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook at TikTok, hanapin lamang po ang 105.9 True FM. Now, maaari din po kayong mag-react sa ating mapapanood ngayon sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Yan. Kasi po, itong inyong mapapanood ngayon na episode ng ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love, ito po ay itinampok sa programang Face to Face Harapan na sunga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng hapon hanggang alas 5 sa panguna ng ating batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Nandyan din po, syempre, hindi pa huli ang harapang tagapayo na sina Attorney Lorna Capunan, Dr. Camila Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, Dr. Love ng 105.9 Radio 5 True FM. Kung nais po ninyo magkomento sa mapapanood ninyo at mapapakinggan ninyo, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream. Siyempre, pwede rin pong tumawag sa ating mga hotlines. Ang ating hotlines ay 8689-3289 at 8689-3290. We have all the time in the world. Ihahatid namin sa inyo ang ating pong episode ngayong gabi ng ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Pwede na kayo magpadala ng inyong mga mensahe o mga reaksyon ninyo or po pwede kayo tumawag sa ating hotlines 8689-3289 at 8689-3290. Narito ang ating episode ngayong gabi. Tingnan natin kung mapapataas nito ang presyon ng ating mga dugo. Pinamagatang Sip Sip Hooray! Panoorin nun natin. Ano ang work mo? Manager po. As Manager. Manager sa bar. Sa bar. Anong klaseng bar ito? Gusto bar po.
Gay Hosto bar, bar. gay bar, parang ganun. Ay, may ganun talagang Wala akong alam tawag dyan, nila. Ate Coring, ha? Wala akong Uy, alam hindi. dyan. Alam ko gay bar, pero ang tawagan pala nila ngayon, hosto bar. Parang ganun na po rin yung ano namin. O yung mga gumigiling na mga... Sampulan mo naman camera. Yan, sabi ko na nga. Well, audition. Audition. Ganito ba? Sa... O, yan. Tama ba ang galawan? Yan, right? O, di ba? Yan! Dito na ba? Dito na ba? Ay, may upuan talaga. Ba't ikaw umupo? Kapagod ako eh. Diyos ko, lalaki ba ako? Babae ako. Sa tama ba ang galawan, Carla? Tumpak. Tumpak! Talaga to. Hired, kumbaga hired. Oo, package talaga siya. Package talaga siya, o biro mo. You'll never go hungry, Ryle. Yes. So, gaano ka nakatagal floor manager sa isang bar? Po 5 years or mga 6 years na rin po. Ah, matagal na rin. Yun talagang alam mong gawin. Kumbaga, opo. dun na, no? So, ano nangyari? Bakit ka natanggal sa trabaho? Ayun po, ginawa sa akin po na meron po akong guest na yung parang pinag-aanoan namin na pinaka big time pong guest na pinag-iingat-ingatan ko na hindi mapunta sa ibang manager. Pero wala naman problema po pag nandiyan naman po yung guest na yon. Ano naman po sila para bless naman po pala sa lahat. Yun nga lang po, hindi ko lang talaga matanggap, Ma'am Coring, yung mga nangyayari sa akin na pag wala ako sa tabi ng guest ko, sinisiraan po ako. Very wrong. Yes, galing pong Japan. Japan po siya. Ngayon, iniingatan ko po talaga siya na hindi mawala sa akin kasi malaking tulong po sa akin yun kasi every night na pag nandoon siya, binibigyan niya sa akin yung mga gusto niya. Anong gusto mo paano ko sa baby mo, ganyan. Yun ang nangyari sa Kasi akin. ang mga Hapon ay very generous daw. So, ito ay suki mo na. Opo. Suki mo Regular na. So, ko na po talaga siya. nawala siya sa'yo. Nawala po siya sa akin. Bakit? Ngayon po, ang ginawa po kasi sa akin, ma'am, yung isang manager na umupo lang doon at inutusan po ako na magpapalit ng lapad. Ang pagkakaano niya sa akin, 7 lapad daw po yun. Pero ang pagkakalam ko, 5 lapad lang po yun, ma'am. Okay, sabi niya 7. Oo, 7 lapad daw yun. Oy, paliwanag natin yung lapad, baka hindi alam ng lahat ang lapad. Okay, paliwanag mo, girl. Ang lapad, is yung 10,000 yen. Ang kapalit nun, minsan napalitan Ate Coring 3,700 or 3,635 pinakamababa. So sa isang lapad, 3,500 pinakamababa. Ayun. Malaki rin. Kasi Malaki. yung 5 na lapad kesa sa 7 na lapad. Yes. Ano? Malaking Oh, difference. malaking difference. Okay. So, ngayon, ano sabi mo? Wala talaga 5 lang yun. Wala po talaga sa akin kasi ako honest po talaga ako sa sarili ko dahil unang-una may anak ako kasi ayoko yung mapunta sa akin yung karma sa anak ko. Oo, tama, di ba? Oo. Kaya ginagawa Ay, may ko anak talaga. ka? Opo, ma'am. Anak ng tunay mong anak? Anak ko po Totoo talaga. ba? yun. May asawa ka? May asawa po akong babae. Ay, may asawa daw siyang babae. Iba rin. Ang busilak naman ng puso ng iyong asawa at mahal ka siguro talaga niyan. Ano po, ma'am, iniintindi na lang po niya kasi alam naman niyang wala naman po akong ibang trabaho na pwede kong gawin. Oo. Bali po, una po yung asawa ko na may anak ako, nandito po yung pangalawang asawa ko. Meron ka Pangalawang una. asawa. Kasi iniwan po ako nung una, pero may anak kami po nun, ma'am. Okay. Bakit ka naman sisiraan nito? Meron ba kayong pinagdaanan? Meron kayong pinagawayan? Matagal na po siyang ganun, ma'am. Talagang mahilig talaga siyang manira. Hindi lang sa akin, pati sa lahat ng mga makasamahan ko, yung mga nag-show, mga showgirl na bakla ng mga sinisiraan din po niya. Talagang ugali na talaga niya yun. Oo. Pero bago itong mangyari, marami na bang nagrereklamo laban dito sa Nirereklamo mo rin? May din po, may nagreklamo po din sa kanya ng waiter. O tsaka hosto, ganyan. O yung model, nag sa kanya. Anong nirereklamo sa kanya? Ayun, binubuk niya sa labas, ganyan. Siya nagpipresyo, ganyan. Tapos ngayon, nalaman ng may-ari. Pinayaan na lang kasi wala namang prueba o ano. Parang iniipit niya yung lalaki, yung mga model namin na huwag magsumbong, huwag mag-ano.
Kaya yun. Ayun, prinsipyo pagdating sa pera. Yun ang punot dulo nito. Okay, Carla. Eto, tawagin naman natin ang inirereklamo ni Carla. Ang siyang dahilan, kapwa niya floor manager sa club, na kung bakit nawalan siya ng trabaho. Dahil daw sa paninira. Jaja, humarap ka na! Ano sinasabi mo? Ano? Ha? Ang kapal ng mukha mo! Hindi talaga! Ha? Lahat na sinasabi na kasinungalingan! Ha? Kapal ang mukha mo? Alam mo, magkatrabaho kayo, di ba? Tinulungan kita ha? Tinulungan kita! Ginaganyan mo ko? Mandaraya, katandaan mo yan. 7 lapad, 5 lapad binigay mo. Ang kapal ng mukha mo! Tatanggal ka na sa gawal mo. Tinanggal mo ko. Pinatanggal mo ko dahil kawalang yaan mo. Ikaw, pabayas. Jaja, kilala kita mula ulo hanggang paa. Pagdating sa pera na pagkawalang yaan mo. Umalis ka na! Ano umayos ka? Ha? Okay, Ha? ngayon, eto na. Eto na ha, Carla ha. Ang tawag dito ay... tumingin ka sa akin. Ang tawag dito ay... Kaya kami may upuan eh. Akala ko matatapos ang show na nakatayo sila eh. Dyan lang kayo ha. May upuan tayo ha. Okay, ang tawag dito ay rampa ng kagandahan. Ayan. Hinga ng malalim, Jaja. Hinga ng malalim, Carla. Ayan, huminga naman silang dalawa. Ayun. Teka muna, dito lang ako. Okay. Ngayon, gusto kong pakinggan. Nagsalita na si Carla. Ikaw naman ang magsalita ngayon, Jaja. Wala ka munang sagot. Ikaw muna, Jaja. Unang-unang, napapakinggan ko lahat ng mga kasinungalingan mo. Ha? Ang sabi mo, nang dahil sa akin, natanggal ka. Wow, ang galing mag-ducting, Carla. Umpisa pa lang, natanggal ka dahil sa agawan mo. Pabayas trabaho. On duty, hindi pa tapos ang table mo. Asan ka? Wala ka. Asa si Carla? Sabi ng waiter, ay umalis na. May guest pa dito bakit siyang maalis? May problema ang guest mo? Wala ka. Sino sumasalo? Ako. Pipirmahin ko ang bill ng guest mo nang dapat ikaw ang pipirma. Alas 3 madaling araw, nawawala ka. Lahat ako sumasalo sa problema mo dahil kaibigan kita. Ha? Hindi ko kaibigan to. Kapatid ka yung turing ko sa iyo eh. Pero ikaw, kaibigan ba turing mo sa akin? Hindi, di ba? Plastic ka sa akin. I'm sorry pero alam ko may utang na loob ako sa iyo. Ikaw nagpasok sa akin, pero bakit ako nagtsaga? Pero bakit ako nandito sa trabaho nito? Ikaw ang nawala. Nalulungkot ako, nahiyak nga ako kasi wala ka na sa tabi ko, Carla. Ikaw yung mentor ko di ba? Ikaw yung inspiration ko kung bakit ako nandito ngayon sa bar na to, Carla. Alam, huwag mo sasabihin sa akin na ako ang dahilan ng pagkatagal mo. Ang sakit mo magsalita, Carla. Lahat ng tulong mo sa akin, binibigay ko naman Lahat tinutulungan kita sa tuwing may kailangan ka sa akin, Carla. Ha? Sa loob ng 6 months, 8 months, year, consistent manager ako. Hindi ko kailangan yun, Carla. Ahin ko mga achievement ko sa mga certificate kung ang tao may guide sa akin. Lalo-lalo na ikaw ang pinuli kong best friend, Carla. Ha? Ayan, nailabas mo na sa dibdib mo. Alam mo, itong si Jaja, nakita naman natin, narinig natin, na mahal naman niya si Carla eh. Nanggaling sa pagmamahal ang lahat ng pagkakaibigang ito. Biro mo hindi natin siya tinatanong, pero tinatanong niyang utang ng loob sa'yo na ikaw ang nagpasok sa kanya dyan at hindi niya yan mararating kung hindi dahil lahat sa'yo, Carla. Bakit hindi mo na lang siya pinayuhan dati nung kini-question na siya nung may-ari? Hindi ko lang po kasi nalaman na yung anak niya po kasi may sakit pala time na yun. Wala kasi po sinasabi sa amin na nagkakaproblema po sa asawa niya, sa anak niya, sa bahay nila kasi nangungupahan daw po siya. Ayun, may gano'n naman pala. Kaya lang, nagkataon, ikaw nagmana ng trabaho, kaya ikaw yung napag-initan niya. Opo. Parang gano'n, So, ang sinasabi mo, walang katotohanan yung mga pang-aagaw ng mga customer. Wala katotohanan. Okay, so, may isa bang issue na sinasabing big-time customer na hapon? Ano ba yun? Ano ba yung 5 lapad na yun? Ano ba yung 7 lapad na yun? Actually, ganito po yun. Lasing na po kasing hapon na yun. Actually, guest niya po yun. Lasing na. Opo. Kasi may time po na andun ako sa table niya. Hindi naman po actually ako yung nagbigay ng lapad eh. Mismo yung hapon na parang ayaw niyang kaharap si Carla
Yung time na yun, kasi ako yung parang nakipag-banding, nakipag-inuman. Kasi gusto niya ako pa sinabi na parang shot. Eh, hindi siya umiinom. Hindi ka umiinom, Carla? Hindi po talaga ako umiinom ever since. So ako, kasi gusto ko lang hapon na cheers, landian. Oo. Bilang isang manager, sabayan mo ang tama nila. Sabayan mo yung galaw nila. Oo. Para makuha mo yung answer ng tao, ng guest mo. Pero okay, Kung okay naman po yun na naiiwan ko siya dun sa guest ko. Pero hindi yung kailang siraan mo pa ako. No, diyan ka nagkamali, sis. Yung mga issue ganyan, sino may sabi siniraan kita? Una-una, nagmalaki pa nga kita eh. I thank you for coming, sir. Because Carla, handle kayo. Ito, bakit nung umalis ako kung ano mga sinasabi mo, na alam mo namang na nasa ospital yung anak ko, di ba? Yung time mo yun, sino nagsabi sa akin na siniraan kita at ako mismo nagpatanggal sa'yo? May nagsabi sa akin. Ha? Alam mo yan. Yun ang mahirap sa'yo. Naniniwala ka May agad sabi sa akin. sabi. Bakit hindi mo hirap sa akin ngayon? Oo, bakit naniwala ka naman kaagad? Hindi po ma'am, kasi talagang mas may tiwala ako dun sa taong sinasabi kong... So, ibig sabihin, sa loob ng ilang taon tayo magkaibigan, wala pang tiwala sa Yun na akin. nga, ilang taon tayo nagsama, pero, So, pero plastic ka rin tinrider pala. mo ko. Napaka-plastic. Tinrider mo ko. Ikaw nag-try sa akin. Ito, importante ito, Carla. Aminado siya na utang ng loob niya sa'yo. Ewan ko ma'am kung galing sa heart, sa Ay, puso ako, niya yun ha. Yung Cross my sinasabi heart, niya. Carla. Ako wala sa puso ko yun. Ewan ko kung sa'yo, galing may puso yun. ka. Oo. Paano ba naapektuhan ang buhay mo nung nawalan ka ng trabaho? Yun na nga ma'am, yun nga yung sinasabi ko na mula nung sinabi sa akin ng OIC na tanggal na daw po ako, narinig ko pa dun sa kasama ko na tuwang-tuwa si Jaja Hindi ka, wala na ka nawala pa ako. natanggal ka. Suspindi ka lang. Yun ang sasabi ko. Yun ang Naniwala ka, pinalabas, suspindi yun ang ka lang. pinalabas nyo sa bar. Ha? Nung natanggal siya sa trabaho, kinausap mo ba siya? Yes, Wala. ma'am. Walang kausap na nangyayari sa amin, ma. Pinakausap ko na, pero ini-ignore mo kami. Sumubok kayo Yes, kayo I na tried to call kausapin. off Carla, pero ang sabi sa akin, sorry, you're nothing but ganyan-ganyan. Kasalanan ba ang maging sip-sip sa trabaho? Alam mo, Ate Kuring, pinag-uusapan natin kanina, 100% nagagawa natin dito sa ating programa na pagkakasundo natin. And this brings to my brain kanina, iniisip ko pa, ganito kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit anong bigat ng kasalanan natin, may nakalaang pagpapatawad. Ang kailangan lang, humility, remorse, and acceptance. Yung tatlong bagay na yan. Ngayong araw na ito, ang dami nating problemang masosolve. Kasi nakita natin yung pagkakataon, yung tendency, yung probability na magka-reconcile lahat. Kay Jaja, ang ganda nung nakita namin, Jaja, na inamin mo na malaki ang tulong na nagawa sa'yo ni Carla at hindi mo isinasa isang tabi yun. Yung pagtanaw ng utang na loob, napakagandang kulturang Pilipino yan, ano? Sana kay Carla, matutuhan niya yung remorse, pagtanggap dun sa kanyang pagkukulang at wag nang sirain ang pagkakataon na muling maibalik ang pagkakaibigan ninyo. At who knows, baka sa biyaya ng Diyos, kung makakausap mo si Maricel, baka pwede kang maibalik muli doon sa trabaho and makakasimula tayo ng paniwagong buhay. Ayun. Oo, why not? Yun nga talaga, di ba? Malaki ang pagkakataon na maibalik siya. At sabi naman ni Maricel talaga, willing pa rin siya na tanggapin yung kailangan lang yung humility, di ba? Yung pagtanggap mo dun sa kahinaan mo at sa pagkakasalang nagawa mo. Ang nangyari kasi dito kay Carla, nakarinig siya ng balita na tinanggal na siya. Pero ang totoo, suspension lang. At hinahanap siya ng OIC nila para makuha yung kanyang side, pero hindi na siya nagpakita. So, kailangan dyan talaga yung mabuo ang komunikasyon. At para, maibalik sa dati, kailangan yung pagtanggap natin sa kahinaan natin at sa pagkukulang at pagkakasala natin. Anyway, oras ho natin. Babalik tayo ang ating oras. Ganap na ang 1 minuto makalipas ang 10:00 ng gabi. Pagkain pang spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat.
Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules, ika-11 ng buwan ng Disyembre. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-11 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 28 hanggang 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Giliw ng mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Maraming salamat. 16 na minuto makalipas po ang alas 10 ng gabi at sapagkat ngayon ay Miyerkules, paggabi ng Miyerkules ang ating theme, pati mga music na ating itinatampok ay mga awiting inspirational na magbibigay sa atin ng inspirasyon, lakas ng loob, tibay ng kalooban na harapin ang ating mga pagsubok sa buhay ng may pag-asa sa Panginoon. Diba? At siyempre, inihatid natin sa inyo gabi-gabi ang mabuting balita ng Panginoon. At tuwing Miyerkules ng gabi, lagi po nating nakakasama ang kaibigan na talagang binayayaan ng Panginoon ng talino para maibahagi sa atin at maipaliwanag ang mabuting balita ng Panginoon sa kanyang pagninilay. So, let's welcome our regular guest to lead us in mga pagninilay natin sa mabuting balita sa araw na ito. Let's welcome all the way from San Diego, California, Miss Fatima Soriano. Good evening to me. Good evening po, Brother June, and good evening din po sa lahat po ng nakikinig po ngayon. Kamusta po? Mabuti po naman. It's so nice to see you again. Mukhang talagang nagsisimula ng lumamig dyan sa inyo sa San Diego. Di ba? Opo, Brother June. Nakaaslong, Yung mga mornings lalo na po. Yun, di ba? Nakaaslong-asleep ka na, di ba? Yes! Kanina nga po, I had a blanket here. Ay talaga. Opo, Parang yes. nami-miss ko yung ganyang weather, yung parang talagang ayaw mo munang bumangon, ano? Opo, totoo. You wanna stay in the warmth of the, yung blanket sa Yung bed. blanket, Pero di ba? very Christmassy din yung weather na yun. Oo. Pero we always look forward na palagi ako nag-aalala. Sabi ko, baka busy ang Fatima, baka pagod ang Fatima. Lagi ako nag-aalala. And sabi ko sa producer ko, if she is tired, let her rest. Let her rest. Walang pressure, pabayaan mong magpahinga. Ay, opo. Kasi ang sarap-sarap ng Salamat weather po. dyan, di ba? Opo, ang sarap totoo. Pero Brother June, kaya po dahil masarap din naman yung weather, it's also a joy to wake up. Kasi parang parang hindi na rin kumpleto yung Wednesday ko. Yung Wednesday namin pag hindi tayo nagre-reflect dito. Oo nga, so, di ba? anytime po na, di ba, na kaya, na pahihintulutan ni Lord, okay tayo the night Right. before, hindi tayo busy, we wake up and then we do And this. what's Praise the God. use of living kung walang pakinabang ang Panginoon sa atin, di ba? Nabubuhay Ay, tayo opo. para maglingkod sa Parang basta tayo Kanya. nandito. Oo. So ito, maliit na paraan lamang para lamang mabigyan natin ng pag-asa ang mga nawawala ng pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon, di ba? Napakaganda ng Ebanghelyo ngayon dahil Opo. marami, ako yung programa namin ditong face-to-face, na napapanood sa Channel 5, pag pinapanood ko talagang, habang nagtitaping kami, nakikita ko yung pangangailangan ng maraming tao na naghahanap sila ng makakapitan, Fatima. Alam mo, yung mga sitwasyon na dumadaan ka sa mga pagsubok ng buhay, Opo. pero ang nakikita ko karamihan sa mga taong nakakaharap ko,
nawawalan ng pag-asa, nabubuhay na lamang doon sa kahirapan na parang wala nang nakikitang pag-asa pa dahil wala na rin sa isip nila ang Panginoon. Ang ebanghelyo ngayon, sang-ayon kay San Mateo, sabi ng Panginoon, doon sa mga napapagal, mga naghihirap. Ang dami niyan. Yung mga may mga kamag-anak na may karamdaman, may mga terminally ill na mga kamag-anak, yung mga dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, inaaniyahan tayo ng Panginoon. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Alam mo, tinitulungan mo nga kaming pagnilayan ito. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Hindi niya sinabing, pupunta ako sa inyo. Ano? Intayin niyo ako, pupunta ako sa inyo para bigyan kayo ng kapahingahan. Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin. Anong ibig sabihin noon, Timmy? Alam niyo po, Brother June, sa aking pananaw, no, at least in the way that I reflected on Jesus' words, bakit niya sinasabing lumapit tayo sa Kanya? Tinatawag po tayo. Siguro iba sabihin sa atin, ba't di siya ang pumunta sa akin? Siya naman ang Panginoon. Ito ko, nahihirapan ako. Bakit hindi siya lumapit? Hindi naman po siya malayo. Nariyan lang siya. Oo. Naghihintay sa atin. Tayo yung siguro sa tingin natin parang ang layo-layo niya. He's unreachable. Hindi natin siya magagawang tawagin at lapitan. Pero ayan po, sinasabi niya pwedeng-pwede. Tayo ay kailangang tumawag sa Kanya. Sa pamamagitan muli ng panalangin, Brother June, siguro hindi naman lingid sa kaalaman ng marami sa atin na ngayon siguro nababawasan na rin yung mga tao na nananalangin, tumatawag sa Panginoon, nagpupunta sa simbahan, or kahit sa privacy ng kanilang mga tahanan at mga kwarto ay tumatawag sa Kanya. Nasa na ang prayer, di ba? We get so caught up in our busy lives na hindi na tayo lumalapit pa. Yun talagang kakausapin mo ang Panginoon at tatawag ka sa Kanya. And then we wonder, bakit pagkatapos ng araw natin ay pagod na pagod tayo? Totoo. Parang drain tayo. Di ba po? Oo. Hindi natin Yes. alam, hindi natin ma-pinpoint kung ba't Oo. tayo napapagod. Mhm. Yun pala yun. Wala yung nagbibigay ng lakas sa atin. Yung nagbibigay ng kapahingahan, nagre-restore ng ating, hindi lang enerhiya, kundi yung kalakasan ng puso natin, yung kapayapaan natin, yung galak natin. Yung source ng lahat ng ito, hindi natin natatawagan kasi hindi na tayo kumakausap sa Kanya, hindi na tayo nananalangin. Gayong siya talaga ang sagot doon sa kapaguran na napagdaraanan natin dahil sa mga problema at pagsubok na kinakaharap natin. In other words, Timmy, hindi malayo ang Panginoon, andyan lang siya sa tabi. Pero ang hinahanap ng Panginoon is for us to humble ourselves before Him. Hindi pwedeng magmataas tayo sa Kanya, di ba? Ay, hindi po. Nagawa na niya lahat ang dapat niyang gawin. Namatay na siya sa krus para sa atin. At tinatamasa na natin ang bunga ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Yung bang simpleng bagay to humble ourselves before God. Mahalaga pala yun. Yung makita ng Diyos na pumapailalim tayo sa Kanya, itinataas natin sa Kanya lahat ng mga nagpapabigat sa atin at umaasang tutulungan tayo. Only if we humble ourselves and call on Him. Hindi kasi natin siya tinatawagan. Hindi na nga po Totoo yung Brother Jun, ang ganda ng point po ninyo sa pagpapakumbaba, to humbling ourselves before the Lord. Kasi when humility is there, yung humility kasi parang acknowledgement na yes, merong someone, our God, who is greater than I am or I could ever be. Ina-acknowledge mo. And syempre kapag may humility, may pasasalamat, may gratitude. Kasi alam mo na kahit sino ka pa, kahit ano pang pinagdaraanan mo, merong naghihintay sa'yo, merong makikinig sa'yo at tutulong sa'yo. Kaso nga, talking about humility po, marami sa atin, feeling natin, we don't need God. Or, kaya na natin kasi binigyan na tayo ng kalakasan, ng katalinuhan, ng talento, kaya nating masolve lahat. Right. And it's that
thinking. It's that kind of thinking that gets us in trouble. Kasi wala, akala natin we can do it all, we can have it all. Oo. And then at the end of the day, we're exhausted. And then we end up empty instead of having it all. Kasi wala ang Panginoon doon sa ating puso, doon sa ating paraan ng pamumuhay. Mhm. Isang bagay dito, Fatima, na napun ako, no? Ang sabi ng Opo. Panginoon, ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang sabi ng Panginoon, bibigyan tayo ng rest, kapahingahan, pero patuloy pa rin ang ating journey. Patuloy pa rin ang Ay, opo. paglalakbay natin. Hindi porke lumapit ka sa Panginoon, wala na. Tapos na lahat ng mga problema mo, nasa langit ka na, ano? Kasama mo na yung mga banal. Hindi ganoon. Bibigyan tayo ng kapahingahan. Ano yung kapahingahan? It's rest. That after resting, na-regain mo yung lakas mo para humarap sa mas mabigat na mga pagsubok. Ang isang nakakapagpa-worry, no? Opo. Dito sa ebanghelyo ngayon. Sabi ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Pasanin nyo ang inyong pamatok. Ibig sabihin nito, hindi ganong kadali ang buhay. Habang nabubuhay tayo, Never. merong mga pagsubok, merong mga dadaanan tayo na parang paglalakbay. It's a journey, it's a pilgrimage. Hindi lahat ng karsada maganda. Pero Tama. alam mo na nandyan ang Panginoon at kasama mo siya. So, mas matibay ka. Is that right, Timmy? Ay, totoo po yan, Brother June. I am of the belief that following the Lord does not mean a trial-free, di ba, a problem-free life. There's no such thing. Kahit sumusunod ka sa Panginoon, minsan nga, mas nasusubukan ka pa mas marami kang pinagdaraanan kasi nga, kasama mo na si Jesus. You're walking with Jesus now. Kasi po yun ang common misconception nga na, bakit ganun? Tumawag naman ako kay Jesus, nagpakumbaba ako, pero bakit ang problema ko hindi nawawala? Never pong pinangako ng Panginoon na mawawala at mabubura ang lahat ng problema sa buhay. Pero ipinangako niya na anumang problema ang pagdaanan natin, anumang krus or yoke ang papasanin natin, kung papasanin natin kasama siya, yung kanyang yoke na ibibigay sa atin para tayo bigyan pa ng lakas, kung papasanin natin anumang problema yan, siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan kahit ano pang problemang kaharapin natin. Kasi hindi naman po yung kapayapaan ng Panginoon, hindi naman kawalan ng gulo. Alam yun, hindi kawalan ng problema sa buhay kasi nabubuhay tayo, given na yun na may pagdaraanan tayong problema. But He's saying that through all of those trials, through all of the problems, ay naroon siya, naroon ang kanyang peace, naroon ang kanyang joy, at ang mga bagay na ito ang siyang magbibigay ng pahinga sa atin pag napapagod na tayo, at magbibigay din ng kalakasan sa atin pag kailangan ulit nating humayo at lumakad, pasanin ang krus, tahakin yung mga malulubak na kalye ng buhay, ganun. Siya po ang siyang kasama natin. Kaya even in the face of the problem, we're okay. We have God's peace. And we will make it. Alam mo, Timmy, aaminin ko sa inyong lahat. Hindi lahat ng sandali sa buhay ko ay panatag ang kalooban ko. May mga pagkakataon talagang na dumadapa ka na, umiiyak ka na, Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganyan? Bakit hanggang kailan ito? At mga talagang mabibigat sa puso, sa damdamin yung mga kinakaharap na problema. And that reminds me, yung sabi mo nga, hindi porke tinanggap mo ang Panginoon, wala ka ng problemang kakaharapin, ano? In fact, marami sa mga propeta nung araw, like Job, for example,
ang tumanggap sa Panginoon, di ba? Tumanggap sa Diyos sa kanyang buhay. Binago niya ang kanyang buhay. Tumugon siya sa tawag ng Panginoon. But look what happened to him. Lahat ng kayamanan niya nawala. Ang lahat ng mahal niya sa buhay nawala. Nagkasugat-sugat ang katawan niya at parang napakabaho na niya na hindi na siya yung kasumpa-sumpa na ang kanyang itsura. Talagang downtrodden, Pero, Oh, yes. kapit pa rin siya at nagbibigay pa rin sa kanya ng pag-asa at lakas. Ito yung aral na gustong iwanan ng Ebanghelyo sa atin, na huwag kang matakot sapagkat nandito ako. Hindi kita pahihirapan, magaang lang ang aking pamatok. But what I want you to do is to carry my yoke. Ayun, gusto ng Panginoon, pasanin mo ang yoke, ang kanyang pamatok. Hindi, ako na lang ang magpapasa ng pamatok ko para sa'yo. Hindi, pasanin mo yung pamatok niya. Dahil may gantimpala ka, yung kapayapaan. Timmy? Totoo po yun. Kapayapaan na sa kanya lang natin talaga matatamo, Brother June. And napakaganda pong paalala yun na nariyan lang siya eh. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. And kahit siguro, kasi tao po tayo eh, nahihirapan talaga tayo. Kahit po siguro sa mga moments na tayo ay nagtatanong sa Panginoon or mga moments na natatakot, mga moments na siguro may konting tampo, parang galit na parang, Lord, ano ba to? Ano ba itong nangyayari? Nandiyan ka ba talaga? Ba't Normal hindi yan. natatapos ang problema? Oo, Di ba? Yeah. Kahit po sa mga sandaling ganun, as long as siya ang kausap mo, at katulad nga ni Job, even in your pain, even in that excruciating agony, even in your most, yung doubting moments mo, kung siya ang iyong tinatawagan, siya ang iyong kasama, you make it through. Kaya talaga lang kung kailangan natin kumapit ng mahigpit, kahit siguro pabitaw na tayo, kumapit tayo sa Panginoon at sa kanyang pangako na itong kanyang yoke ay hindi naman mabigat na mabigat. Kasi kasama natin siya, kayang-kaya nating pasanin. That's beautiful. Alam mo, napakaganda ng paliwanag mong yan. Tini, nais lamang sana naming hilingin sa iyo na isama mo sa iyong mga panalangin ng aming mga intentions. Especially now that we are getting closer and closer to the birth of Jesus. Tayo ay nasa panahon ng Adviento. Ituro mo sa amin sa pamagitan ng panalangin paano namin maihahanda ang aming sarili sa pagtanggap, sa pagsilang ng anak ng Diyos upang tawagin nating Emmanuel. Yung pangalang Emmanuel, God is with us, ay napakagandang garantiya buhat sa Ama na hindi tayo pinababayaan at isinugo niya ang kanyang anak para malaman natin na ang Diyos ay kasama natin sa mga pagsubok ng buhay. Let us ask Fatima Soriano to include us in our intentions at mapaghandaan natin ang panahong ito ng Adviento na muli nating matanggap ang pagsilang ng Panginoon sa ating puso. Can you lead us in prayer, Fatima? Apo, Brother June. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, kayo po ang aming Panginoon. Kayo ang aming Diyos. Kayo ang aming Hari. You are Emmanuel. You are God with us for now and forever. And we thank you, Lord, dahil hindi niyo po kami pinababayaan. Palagi niyo po kaming sinasamahan. Patawarin niyo po kami sa mga oras na hindi po kami lumalapit sa inyo. Kinakalimutan namin ang inyong presensya, ang inyong pangalan, ang inyong mga pangako, ang mga biyayang patuloy ninyong binibigay sa amin. Lord, please teach our hearts today to be able to humble ourselves before you, to come to you, to truly repent of our sins, and to amend our lives and to receive you each and every day that we wake up and each and every night that we go to sleep in our hearts. Dahil po, kahit panahon ng Adviento ngayon, alam po namin na bawat araw ng aming buhay ay isa na ring Adviento at paghihintay sa inyong pagdating. So we open our hearts to you now, Lord.
And Lord, lahat po ng aming mga pagsubok, all of our problems and sufferings, we offer them to you. We ask you, Lord, to please help us carry our crosses as we carry your yoke. We trust in your promise that you will always be with us. And Lord, para po sa aming mga kapatid na nahihirapan, lalo na po ngayong panahon ng Kapaskuhan, yung mga nagugutom, mga nagiginaw, mga nahihirapang humanap ng kanilang pagkukuhaan ng pagkain or ng magtatawid sa kanila sa buhay. Lord, in their moments of doubt, despair, please be with them. Be their comfort and be their Savior. Maraming salamat po, Lord Jesus, sa pag-asa. Maraming salamat po sa pagmamahal. Thank you, Holy Spirit, sa inyo pong paggabay at sa inyo pong wisdom. And thank you, dear Mama Mary, for always loving us. Please always pray for us, dear Mother. Amen. Amen. Maraming salamat, Fatima. Because Well, palapit ng Pasko, and we want you to know that you are in our prayers also. At ito ay isang bagay na pinagpapasalamat natin sa Panginoon palagi na makasama ka at ma-lead mo ang mga listeners ng programang ito sa isang napakagandang pagninilay sa mabuting balita. Ay, salamat po. Like I said, Brother June, it's always a joy to be reflecting and praying po with you. Maraming salamat po for this every Wednesday. And Brother June, bago po tayo magtapos, alam niyo po, nakikinig pala sa atin ang aming kura paroko dito sa St. Mary Really? Parish. And Talaga? opo, Wow! Is he a Filipino? he is, opo, siya. Ang pangalan niya po ay si Father Nemesio Sungkad. Si Father Nemi Sungkad ay Father nakikinig Nemi, sa atin. salamat po ng marami, Father Nemi. We hope to have you every Wednesday. Sana minsan makasama rin natin siya, no? Ay, iimbitahan natin siya, Father tuloy, Oo. Brother June. And Oo. pati rin po yung iba na niyang mga kasamang kaparian na bumibisita ngayon dito. Oo. I think nakikinig din po sila, si Father Tonton, si Monsignor Bernard Ranoa, si Father Roger Pingol, yung isa sa aming mga associate pastor din po dati. And all of our dear friends na priests, Brother June, sometimes they really listen and reflect with us. Kaya, Wow. Thank you po. Salamat po ng marami. We are so blessed to have priests, di ba? And mga monsignors na nakikinig sa programa. Thank you very much, Timmy. Maraming salamat. And next week, pwede pa nating makasama si Fatima, di ba? Oo. Thank you very much, Timmy. Salamat sa iyo. Atin pong nakasama, Miss Fatima Soriano, inspirational speaker at matagal na nating kaibigan yan. Sa buong pamilya ni Fatima, si Danny, si Feli, si MM, maraming salamat sa inyo sa pagpapahiram sa amin kay Fatima Soriano. Babalik ang palatuntunang Dr. Love, 37 after 10. Maraming salamat po. 10:47 ang tumpak na oras. Ang awiting inyong nadinig ay inawit po ni Joe Stafford at ni Gordon McCrae. Ang awiting Whispering Hope. May pag-asa, di ba? May ibinubulong na pag-asa. Well, anyway, nais lamang nating batiin ang isa sa ating mga kaibigan na nagdaos ng kanyang kaarawan kahapon at si Yek Lopena at Riza Templado ng San Pedro Laguna ay nais bumati ng happy birthday sa isa sa ating mga kaibigan, si Engineer Robert Cruz ng Vitriartus Glass Arts. Yan, he celebrated his birthday yesterday. 60 anyos na po siya. Pero mukhang batang-bata pa. Engineer Robert Cruz ng Vitriartus, happy birthday to you. Maraming salamat. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Dr. Love. Kasama niyo po si Brother June Banaag. At ang programang ito ay sumasa inyo po mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11:30 ng gabi. At doon po sa mga sumusubaybay sa ating palatuntunan, sa mga nabitin po o dili kaya ay hindi po nakapanood at na-miss ang ating mga episodes ng programang Dr. Love Radio Show,
maaari po kayong mag-catch up sa ating catch-up episodes. Ayan. Kung kayo po ay merong subscription sa Signal Cable sa Channel 19, mapapanood niyo po ang ating mga catch-up episodes sa araw ng Sabado, alas 7:45 ng gabi hanggang alas 9:45. At sa araw ng Linggo, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At meron din po sa gabi, 7:45 hanggang 9:45 in the evening sa Channel 19 sa Signal Cable. Oras natin 10 minuto bago mag alas 11 ng gabi. Ang tabayanan po ninyo ang ating liham kasaysayan na ating itatampok. Very interesting ang storyang ito. Siya po ay wala pang nagiging boyfriend pero nagkaroon siya ng kaibigan na isang Becky. Isang Becky na masama ang loob sa nangyari sa buhay niya. Nag-break yata sila ng kanyang boyfriend, nitong Becky na ito. And nagkainuman sila nitong nagpadala ng liham sa atin si Joanna. At yung gabing yun, may nangyari sa Becky at kay Joanna. Wow! Kita nyo, pagpapatunay na ang Becky ay lalaki rin. Diba? Abangan nyo ho yan mamaya ho. Samantala, sa mga may karamdaman, sa mga may kahilingan kay Padre Pio, sa mga dumadaan sa mga pagsubok ng buhay na tila baga nawawalan na ng pag-asa. Itaas po natin ang ating mga suliranin at ang ating mga intensyon kay Padre Pio. Ang sabi ni Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Manalangin tayo at umasa. Samahan niyo kami at atin pong ipikit ang ating mga mata at makibahagi sa panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Sa sandaling ito ng inyong panalangin, damahin niyo ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Damahin niyo ang presensya ng Diyos Anak, ang bugtong na anak ng Diyos, nagkatawang tao tulad mo. Buksan ang iyong puso. Ilahad sa Diyos ang lahat ng iyong mga sugat, ang iyong mga pangangailangan at mga hinaing. Kasama ng iyong mga sugat sa puso, ng iyong mga pagdurusa at ng iyong mga pangangailangan. Ilarawan mo sa iyong isipan na ikaw ay nakatayo sa harap ni Padre Pio. Mahal kong Padre Pio, ngayon ay lumalapit ako sa iyo upang isama ang aking mga panalangin sa libu-libong mga panalangin na iniaalay sa iyo araw-araw ng mga taong nagmamahal at nagdedebosyon sa iyo sa buong daigdig. At dahil sa iyong pakikipagkaibigan sa Panginoon, dahil sa iyong pakikiisa sa nakapakong si Jesus, binibigyan niya kami ng kagalingan sa pamamagitan mo. Kaya ngayon ay hinihingi namin sa iyo ang kagalingan at kapatawaran. Jesus na nakapako, samantalang pinagninilayan namin ang mga sugat sa kamay, sa paa at sa tagiliran mo. Hindi lamang namin ginugunita ang dugo na tumagas sa iyong katawan sa gitna ng kirot, hapdi at pasakit. Amin ding pinagninilayan ang iyong ngiti at saya, at ang hindi nakikitang liwanag ng kabanalan at ang bango ng matamis at mga sariwang bulaklak na samyo ng kabanalan. Nakikiusap ako sa iyo
na tulungan mo ako sa aking kahilingan at pangangailangan. Pansamantala tayong manahimik at banggitin ang ating mga kahilingan. At habang ipinakikiusap ninyo ang inyong mga kahilingan kay Padre Pio, mag-antanda kayo ng krus. Basbasan mo ako at ang mga mahal ko sa buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay Santo Padre Pio. O Diyos, ipinagkaloob mo kay Padre Pio ng Pietrelcina, isang paring Kaputsino, ang dakilang pribilehiyo na makibahagi sa natatanging paraan sa paghihirap ng iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo sa kanyang pamamagitan na matanggap ko ang katugunan sa aking mga panalangin. Ngayon ay banggitin ninyo ang inyong mga kahilingan. Na buong puso kong ipinagkakatiwala sa iyo. Subalit, higit sa lahat, bigyan mo ako ng biyaya na mabuhay nang naaayon sa kamatayan ni Jesus at ng kanyang muling pagkabuhay upang ako'y makarating sa kalwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Ang alas 11 ng gabi, katatanggap ko lang ng information na si Dr. Dex Macalintal, yung kasama ho natin sa face-to-face, yung magandang lalaking co-MC ni Corina Sanchez. Dr. Dex Macalintal ay nakikinig sa ating programa. Thank you! Salamat po ng marami. Isang mapagpalang gabi raw, sabi ni Dr. Dex. Thank you, Dr. Dex. We miss you. Di na tayo nakikita. Maraming salamat sa iyo, ha? Lance Abellion, buwabati ng magandang gabi. Watching from Sampaloc, Manila, si Marvin Zandro Riabad. Sabi niya, looking forward to Fatima Soriano. Buhat sa North Caloocan, Angelita Banataw ng Pateros, Marjon Mamhot, Chato Sakluti ng Novaliches, Engineer Mercer Santos ng Pasig City, Pards, magandang gabi. Ambo Estrella, guwapong gabi po. Dr. Love, always watching and listening from Paranaque. Pabati po si Ira Atutubo ng happy birthday. Thank you po and advance Merry Christmas. Thank you, Ambo. Salamat. Sherry Picho ng Seattle, Washington. Editha Palen Bumanlag. Alani Hungko ng Kuwait. Maraming salamat. Hello, Dr. Love. Good evening po. Have a blessed Wednesday. Pag-greet naman po ang friend ko, si Vince Diwa ng Switzerland. Pagbati po kay Lynn Pacheco ng Brussels, Belgium. Sally Cristobal, maraming salamat. Marvin Villanueva ng Alay, Santo Tomas, Batangas. Margarita Guevara, Lilian Panaligan Buen ng Paranaque City. Carmelita Lina Neira ng Hong Kong, Lori Feria Flores ng Pasay, Jezebel Villasoto Lurin and Blanca Manaba. Pag-greet po ang sister ko si Jocelyn Arquio ng Cebu City na nakikinig din po ngayon. Jocelyn, maraming salamat sa inyo, ha? Thank you. Okay, 5 minutes after 11 o'clock, tunghayan natin ang isang liham kasaysayan. Ito ay padala ni Joanna ng Cavite. Narito ang kanyang liham kasaysayan. Dear Dr. Love,
Magandang gabi po sa inyo at sa lahat po ng mga tagapakinig ng inyong programa. Ako po si Joanna, 36 years old, mula po sa Bacoor, Cavite. Alam ko pong medyo may edad na ako para sumulat sa inyo, Dr. Love, at humingi ng payo. Pero sa lahat po kasi ng suliraning dumaan sa akin, ngayon lang ako naguluhan ng sobra at talagang hindi makapagdesisyon kung ano ang dapat kong gawin. Dr. Love, single po ako, walang pamilya, wala na rin ang aking mga magulang. Ang mga kapatid ko naman po ay may kanya-kanyang pamilya na. Panay trabaho lang po ako, Dr. Love, at ang pinaka-happiness ko na lamang po ay ang mga pamangkin ko. Kapag nailalabas ko sila sa mall, nabibili ang mga needs and wants ng mga bata. Bukod po sa kanila, mayroon akong best friend. Isa sa source of happiness ko. Pero nitong mga nakaraang buwan, kaguluhan sa isip ang ibinigay niya sa akin, Dr. Love. Never po ako nagkaroon ng boyfriend. Ever. Pero, marami naman pong naging mga manliligaw noon. Hindi ko lang po maintindihan kung bakit hindi ko nabigyan ng pansin. Bale, buong buhay ko po. Ang nakakasama ko lamang na lalaki ay ang best friend kong si Chicky. Lalaki po siya. Isa siyang Becky. Siya'y madalas ang nagme-makeup sa akin pag may aatinan po akong event. Siya rin minsan ang naglalakad sa akin sa mga boys na tingin niya ay magiging mabait para sa akin. Pero wala naman pong nagtagumpay. Siya lahat ang kasama ko sa lahat ng bagay. Pero dahil nga po Becky siya, siyempre, never ako nagbigay ng mali siya sa kanya at never sumagi sa isip ko na ma-fall sa kanya. Pero Dr. Love, nito pong October, nagbago ang lahat. Dr. Love, isang gabi, maliwanag. Isang gabi, kasi sa amin po siya tumuloy. Medyo nakainom po itong baking friend ko na ito na si Chicky dahil broken-hearted po siya sa kanyang boyfriend. Nahuli niya raw pong nagtaksil sa kanya. Pero kahit nakainom na siya, inaya niya pa rin akong uminom para raw tuluyan na siyang makatulog. Pinagbigyan ko naman po siya. Nag-inuman kami at dinamayan ko siya. Pero heto na nga, Dr. Love. Dito na nangyari ang nagpagulo sa buhay naming dalawa, Dr. Love. Nung medyo lango na kami, nagulat po ako at humalik siya sa akin. Hindi ko po alam kung paano magre-react. Hinayaan ko lang po siya kahit na litong-lito ako sa ginagawa niya. In short, may nangyari po, Dr. Love. At paggising namin kinaumagahan, yumakap at umiyak ako sa kanya. Yumakap din po siya at humingi po ng sorry. Nagsabi ako na magbabago na ang aming pagsasama dahil doon. Ayoko na siyang matutulog pa sa amin at hindi na kami magiging gaya ng dati. Sumang-ayon naman po siya, Dr. Love, at patuloy na humingi ng tawad. Ang sa akin po kasi, aba, Dr. Love naman, nireserve ko ang virginity ko sa taong pakakasalan ko sana. Pero nakuha niya sa akin ng ganun-ganun lang. Galit din naman ako sa sarili ko, Dr. Love, sa hindi ko maintindihan dahilan ay bakit ko nga ba hinayaang mangyari. Ngayong December, hindi pa rin po kami nag-uusap pagkatapos noon. Pero sinasabi sa akin ng mga pamangkin ko na nag-chat sa kanila ang best friend kong si Chicky.
At kinukumusta nga po ako ng madalas, Dr. Love. Buhat nung October, hindi na po ako dinatnan ng buwan ng dalaw. Kaya nag-decide ako last week na mag-pregnancy test. At Dr. Love, heto na nga po, ang bunga ng pagkakamali ko. Nagdadalang tao ako. Nako, parang gusto kitang i-refer kay Dr. Dex Makalintal para ma-confirm yan. Dr. Love, hindi ko po talaga alam ang gagawin ko. Wala rin po akong mapagtanungan dahil alam ko pong ang unang itatanong nila ay sinong ama. Gayong alam nila na wala akong nagiging jowa. Ayokong magpaliwanag, ayokong mahusgahan. Dr. Love, ano po ba ang dapat kong gawin? Wala po sa aking option ang ipalaglag ito. Malinaw po sa aking kasalanan yun sa Diyos at hindi maitatama ang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Pero, Dr. Love, hindi ko po alam kung paano ito. Natatakot akong mag-isa. Dapat po bang sabihin ko sa kanya? Paano ko po sasabihin? Paano po kung talikuran niya dahil nga po Becky siya? Paano ko kakayanin ang lahat ng ito? Takot na takot po ako. Please. Kailangan ko ng lakas ng loob at payo kung paano para magawa ko ang dapat para po sa batang nasa sinapupunan ko. Lubos na gumagalang Joanna ng Bacoor, Cavite. Ibuhat po kay Robert Goulet at ang awiting Impossible Dream. Si Robert Goulet ay isang napakahusay na stage performer sa Estados Unidos. Impossible Dream, 11:16. Balikan po natin ang kasaysayan ni Joanna ng Bacoor, Cavite. Si Joanna ay since birth ay hindi nagkaroon ng syota at ang kanyang virginity ay kanyang pinreserve. Very typical na Pilipina. Pinreserve niya ang kanyang virginity upang ito ay pitasin ng kung sino man ang kanyang mapapangasawa. Pero siya ay 36 years old na at meron siyang isang kaibigang Becky. Para doon sa mga may edad na hindi nakakaunawa ng terminology ng mga kabataan natin ngayon, ang Becky ay tinatawag ding charot. Tinatawag, ano pa, Santi, ano pa ang mga tawag sa Becky? Gay, member ng LGBTQIAWXYZ, yan, bakla, yan, Becky, bakla. Alright. So, hindi naman intensyon talaga at ito ay bunga ng pag-consume ng alcohol. Alam nyo, ako naman ay nakakainom din ng alcohol paminsan-minsan. Kahit sa edad na ito, ako'y nainom pa rin ng alcohol. Kahit minsan kalaban ng arthritis ko, kahit isang bote man lang, isang baso ng beer. Now, may mga pagkakataon na kapag tayo nakainom ng alkohol, nawawala o nagkakamali ang ating desisyon. Sumesemplang paminsan-minsan ang ating desisyon. May mga nagagawa tayo na hindi natin normal na ginagawa, lumalakas ang loob natin. At kapag minsan tayo nakakainom ng alkohol, lumalabas ang tunay na kulay ng ating pagkatao. Ayan, di ba? So, itong Becky na si Chiki ay kaibigan po nitong si Joanna. Now, minsan, itong si Chiki uminom ng alak dahil
hindi sila nagkasundo ng kanyang boyfriend dahil nahuli niya na pinagtataksilan siya ng kanyang boyfriend. In other words, itong si Chiki na Becky, bading, bakla, ay may syota. At nahuli niya yung syota niya na pinagtataksilan siya. Ito yung madalas nating sinasabi kasi, pag syota ka ng bakla, kadalasan malaking porsyento maghahanap ka ng babae. Kasi, para sa babae ka. Di ba? Para sa babae ka. Yung maibibigay ng babae sa'yo, hindi maibibigay ng bakla. Kasi ang bakla wala namang matres. Kaya hindi maaaring magbuntis. Kung ikaw ay lalaki, syempre naghahanap ka ng gagawin mong pamilya, magtatayo ka ng pamilya mo. Kaya, ngayon, okay. So, balikan natin yung istorya. Nagpunta ngayon itong si Chiki kay Joanna at sinabi, sumama ka naman sa akin, mag-inuman tayo at ako masama ang loob ko At sapagkat siya ang makeup artist nitong si Joanna, pinagbigyan siya. Nagpunta doon sa bahay niya. Nag-inuman sila. Ayun na. Nang mag-inuman, nawala na sila sa kanilang mga sarili at tumabas na ang katotohanan na itong si Chiki, kahit nga Becky, may nakalawit pa rin sa kanyang dalawang hita. At yung nakalawit na yan, pag ikay bata pa, may panlaban yan. Alam mo, ang lalaki, kahit paanong gawin mo, kahit tawagin mong Becky yan, merong pagkakataon na titigas at maghahanap yan. Ayun ang nangyari dito kay Chiki na bagamat Becky, may nangyari sa kanila ni Joanna nung gabing yun. Nature ng lalaki talaga yan Naghahanap ang lalaki. Nandun si Joanna at ang Joanna naman, alam niya na hinahalikan siya pero pinagbigyan na niya. Although gulong-gulong isip niya, ba't ako hinahalikan itong Becky na ito? Hindi siya pumalag. Bakit hindi ka pumalag? Curious ka rin kasi. At doon sa curiosity mo dahil ikaw ay nakainom, pumayag ka. Kapag ang lalaki pinagbigyan mo sa lip by lip, diba? Tama ba ako, Santi? Pag binagbigyan mo sa lip by lip yan, hahalikan ka na niya sa punong tenga mo. Pag hinalikan ka sa punong tenga, bababa yan. Lalaki yan pag tumigas ang mukha ng lalaki, kahit na Becky, may mangyayari. Yun, dinagising sila kinamagahan na may nangyari sa kanya. And I doubt it, hindi kayo ganong kalasing, Joanna. Hindi kayo ganong kalasing dahil ako, alam ko kung paano malasing na talagang totally blackout ka. At kung ako man, Rome, malasing, yun talagang matinding pagkalasing, ha? Wala na, sira ng nerves ng katawan ko. Wala nang tatayo. Wala nang titigas. Mukha na lang ang titigas sa akin. Pag ako'y lasing na lasing. Ibig sabihin, hindi pa lasing na lasing ito. At itong si Joanna, alam mo na may nangyayari sa inyo nung gabing yun. Naku-curious ka lang. At yan ang nangyari ngayon. Dinagising sila kinaumagahan. Naku, ay! Sabi ng Chiki, ay, ano nangyari? Ba't mo ko ginanyan? Sabi niya, di ba? So, to cut the story short, hindi dinatnan si Joanna, hindi dinatnan ng kanyang buwan ng dalaw. At yan ang gusto kong ikonsulta kay Dr. Dex Makalintal, na kapag ang babae ba ay hindi dinadatna ng buwan ng dalaw, ito ay buntis. Malaki ang posibilidad na buntis siya dahil nagpa-pregnancy test siya. At confirmed, buntis nga siya. Ang tanong niya,
anong gagawin ko ngayon? Hindi ko po talaga alam ang gagawin ko. Wala rin po akong mapagtanungan dahil alam ko pong ang unang itatanong nila, sino ang ama? Gayong alam naman nila na wala akong nagiging jowa, ayoko na magpaliwanag. Huwag ka na magpaliwanag. Ginawa mo yan, di panindigan mo na. Di ba? At kung tanongin man kung sino ama, yung ama niyan ay lalaki. Di ba? Kahit sa tingin mo jokla. Lalaki yan. O, napatunayan mo na lalaki. Now, may mga kilala tayong mga celebrities, di ba? Sa telebisyon, sa pelikula, sa radyo, na alam nating jokla, di ba? Pero may asawa at maraming anak. O, meron ganyan. Kasi lalaki nga sila. At kung gustong panindigan, mapapanindigan. Ano ngayon ang mga karapatan mo? Ako'y natutuwa naman sa iyo, Joanna, at may God bless you dahil wala siyang option na ipalaglag ang batang kanyang nasa sinapupunan dahil ito'y isang pagkakamali at hindi pwedeng itama ng isang pagkakamali pa. Okay, ang sa akin ay ganito. Tinatanong mo ang dapat gawin. Ang sa akin, sabihin mo dahil pareho kayong may kagagawan yan. Hindi nabuo yan, nag-iisa ka. Hindi immaculate conception yan. May lust. Di ba? Dalawa kayong gumawa niyan at karapatan niyang malaman whether he likes it or not na siya ay nakabuntis. Na kahit na siya isang jokla, siya ay nakabuntis. Hindi nangangahulugan kung talagang ayaw mong pakasal sa jokla, pwede namang hindi ka pakasal sa kanya. Pero kung itatanong mo, Brother June, ito bang jokla pwedeng ikasal sa isang babae? Oo, po pwede. Kasi miski patambling-tamblingin mo yan at kahit anong pronoun ang itawag niya sa sarili niya, kahit jokla siya, lalaki pa rin siya. Okay? So po pwede kayo makasal. Ngayon, that's beside the point. Kung ayaw niyong pakasal, pwedeng hindi kayo pakasal. Pero may tungkulin itong baking ito na panagutan ang lahat ng gagastusin pagpapalaki mo sa iyong anak. Sa mata ng batas, may tungkulin siya na harapin ang ipinagbubuntis mo at maging kahati siya sa lahat ng gastusin at responsibilidad sa pagpapalaki sa batang yan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Kumare at kaibigan, maraming salamat kay Kumaring Zenny Dayang Hirang. Salamat sa regalo na yung pinadala. At kung meron pa kayong mga regalong padadala sa akin, tatanggapin ko po. maraming salamat po sa inyo. Sa ngalan po ng General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang sa ngalan ng ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, at ang ating producers, Mike Santillan at Jen Morales, Sheikh Mamaril, ang ating Direktor, Romer Tigas, ang ating Technician, PA and Avid Operator, Jerry Ann Manipon. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP. Hanggang bukas muli, magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.